dito muna tayo kay Ate V, no? Tama kayo diyan kasi sa isang reasonable na pagtingin, maraming pumupuri sa kanya, no? Dahil she was among the celebrities who shifted to politics and actually performed well. Yes. Diba? Wala naman siyang bahid ng corruption. Yes. Tapos maganda yung review, yung feedback sa kanyang performance sa mga hinawakan niyang posisyon, which explains bakit marami nagulat at marami na dismaya doon sa imahe na yun. No? Parang, I suppose that should be taken as something positive by Ate V dahil iniisip mo, mataas yung standard sa kanya ng mga tao. Right. Parang hindi na iniisip na, hindi namin nakalain na gagawin mo yan. Okay. Yeah. Ang ganda ng sige, go ahead, sir. Some people have actually classified her as a reformist, no? At yun ang nakakalungkot, no? Dahil all throughout the years, no? Magsasampung taon na yata siyang nasa politika, no? Naging reformist siya, no? Maihihilera nga natin siya doon sa mga reformist na local chief executives na nag-emerge, no? Na may very good grasp, no, sa mga local issues at talagang nag-aral din ng governance, no? Kaya nga medyo nakakapagtaka, ganun na ba? Ang huling press release niya nung pandemic, masyado siyang nag-drain at napagod at gusto niyang magpahinga sa politika. Tapos biglang ganito ang mangyayari. So nakakadismaya nga sa karamihan. Lalo na yung mga Bilmanian, no? By the way, I have to disclose na Bilmanian din ako. No? Isa sa mga paborito kong pelikulang Pilipino, no, yung Sister Stella L at yung Dekada 70. At karamihan pa sa mga nagawang obra ni Ate. Pero yun, iba yun no? Iba pa rin yun doon sa role niya as a public servant and as a politician. Ito din, konting reality check. Kasi ito, madalas natin napapag-usapan ito, no? At parang yung political dynasty, malaking issue dito sa Metro Manila. Pero in reality, pagpunta natin sa mga far-flung areas or habang lumalayo tayo sa power center, actually, miski sa naman I suppose, kunwari sa Las Piñas, puro dynasties din naman sa Metro Manila, pero mas napapag-usapan sa Metro Manila kumpara sa mga probinsya. Kasi kahit importante yung paliwanag nyo tungkol sa institusyon, ang reality sa kanila, they don't see it necessarily as something bad. They see it as a brand. Lalo pag nakita nila, okay naman tong performance ng isa So, parang nadadampian yung amahe, kunwari ng anak. Pero hindi na na-realize yung inherent or underlying problem. So, paano nyo, papaliwanag nyo sa ordinaryong tao? Okay. Kasi, unang-una, no, karamihan ng concentration ng dynasty actually sa Metro Manila. That's the irony of it all. No? Maraming dynasty. Tapos sumunod ang North, tapos ang South, no? Mindanao, Visayas. No? Pero based nga sa Pulse Asia survey nitong Hunyo lamang, no? Galing to kay Professor Ronnie Holmes, no? 32% ang sumasang-ayon na hindi dapat iboto ang mga anak, asawa, kamag-anak, magulang o mga nakaupo sa gobyerno. So 32%, no? That's only 1/3, no, of the total population na natanong sa survey. Ito, no? Dahil 34%, ang laki ang di sumasang-ayon at 34% din ang undecided as of June, no? So talagang hati ang mamamayan. 1/3 ayaw, 1/3 payag, 1/3 undecided. Pero kung titignan natin, kalat din no? Spread out siya both sa Luzon, Visayas, Mindanao, no? Hindi naman nagkakalayo dun sa 32%. No? Ang pinakamababa na nga is 23% sa urban areas sa Visayas, no? At yun, no? Tapos kung itatrack natin, ititrace natin lahat ng surveys ng Pulse Asia since 2001, no? Umabot ng 49% ang pinakamataas na sumang-ayon na wag iboto ang dynasty. Ito yung nung February 2019. At matatandaan mo yan, Christian, dahil lumabas tayo sa TV, di ba? Yan yung midterm election na ang daming dynasty ang natalo. Di ba? Na wipe out halos karamihan sa kanila. Pero nakabalik the following cycle. Nakabalik kasi, and it was reflected also in the successive survey of Pulse Asia,
Dahil mula 2021 hanggang 2022, pumalo ng lampas 40% on average ang mga sumang-ayon sa dinastiya. So parang nag-shift. No? So ang iisipin natin, bakit nag-shift? No? So meron kang solid 1/3 of the population na kontra, pero may 1/3 kang either undecided or minsan kumakampi na okay naman ang dynasty. No? Ang tansya ko dyan, it is because of, no, sa mata ng ordinaryong mamamayan, hindi sa kanila masama ang tulong kahit saan manggaling. At yan ang lumalabas sa bagong literatura sa pag-aaral ng political science at election. No? Na yung palagi natin sinasabi na bobotante or yung madaling mabudol, no? Sa kanilang pananaw, hindi budol yun. Ang tinitignan nila, tulong, pero kung mapapalagay ang loob nila sa mga. So whether trapo yan, dynasty yan, artista yan, basta maabutan sila at feeling nila ito'y kumbaga likas sa kalooban ng mga nagtitinda. Ngayon, anong ibig sabihin nito? No? Again, balik tayo sa structural. No? Again, this is a failure of development. No? It's still a symptom of underdevelopment. So, nagiging vicious cycle. No? So, for as long as hindi umuunlad ang mga komunidad, no? Ang mga probinsya, ang mga mas lalong umaasa. At kitang-kita natin ngayon yan sa paglaganap ng ayuda politics. No? Grabe na pala ayuda ngayon, Christian. Iba-ibang variation. Iba-ibang variation na. No? Dati pinap lang yung nadidinig natin, pinagbawal ng Korte Suprema. Ngayon meron kang... I heard tiba-tiba nga yung mga congressman. May tupad, may AIX, may MAI, may AKAP. No? Na ito yung unintended consequences ng ang tinatawag ng pandemic. So parang yun. Again, no, sinong tumatanggap nito? Mga nakaupo, dynasty, ito yung tinatawag natin incumbency advantage. The more they stay, the more is the likelihood they will pass it on to their next of kin. Ito, madalas natin madinig sa mga dinastiya. Madalas natin madinig to sa mga estrada, sa mga bilyar, no? Bakit daw i-consider na dynasty? Gusto lang naman nila magserbisyo. Tapos, ine-elect naman daw sila ng mga tao. Ito siguro yung dapat mas ipaliwanag sa mga tao. No? Ine-elect sila, pero ano ba yung problema sa sistema? Kung bakit? Sabi nyo kanina, diba? There was one electoral cycle kung saan mataas yung bilang ng mga respondents na nagsabi na hindi dapat iboto yung mga dynasties. Right. Pero miski ganun yung iniisip nila, paano kung choices mo, let's say in your province, in your city, one dynasty versus another dynasty. The dynasty pa rin yun. So, can you talk about what's wrong with the system itself which makes it susceptible to abuse by these political clans? Itong latest survey ng WR Numeron, the latest polling firm, no? Ilalabas nila ito sa kanilang Philippine Political Monitor next week, yung full report. No? Sa bagong survey nila na pinatakbo nitong September lamang, no? 56% ang sumasang-ayon na wala namang mali sa pagtakbo ng mga magpamag-anak. So, grabe. Parang absolute majority na ng respondents. Sabi, wala namang masama. Tanggap na nila yon. Pero, ito rin yung nakakapagtaka. No? 49% ang nagsasabi na malamang ay corrupt o makurakot ang ilang galing sa mga pamilya. So, tanggap na rin nila na corrupt.